Galit si Alaric pero kinalma niya ang sarili niya. I saw him take a breath and calm his nerves. Ilang minuto siyang tumahimik at tumalikod sa akin. Kalaunan ay umupo siya sa paanan ko. Namumuway na ang mata niyang nakatingin sa akin. He sighed. Please calm down, pag-alo niya sa akin. Tumango ako. Sinubukan kong tumigil na umiyak. Itinaas niya ang kamay niya at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Since when did you know you were pregnant? Mahinahon na niyang tanong. 4 na araw na. Tumango siya. I was mad at you for not waiting for me at the charity event and then saw you with that man again. Do you know how badly want to punch that man? It said, kalmado niyang sinabi. Hindi ako sumagot at nag-iwas lang ng mata. He sighed defeatedly. But that didn't matter now. Inayos niya ang buhok ko para ilagay sa tenga ko. Anong ginawa mo sa 4 na araw na nalaman mong buntis ka? He asked with his calm and soothing voice. Nakapatong ang 2 kamay niya sa gilid ko. Nakatingala siya sa akin habang nagtatanong. Tumuwa ako para maiwasan ang mata niya. I was scared. Umiiyak ako kapag walang tao sa bahay. Madami akong iniisip kaya hindi ko rin sinasagot ang tawag mo. He waited for me to tell more. Kaya iyon ang ginawa ko. Hindi ko matanggap na mabilis akong nabuntis. Kasi sinabi naman ni Mama na noong siya sa amin ay hirap siyang magbuntis. Pati ang lola ko sa kanya ay ganun din kaya akala ko ay ganun din ako. Tapos ay hindi naman tayo kasal kaya ano na lang ang sasabihin ng mga tao. Ng mga kamag-anak ko. Na nagpabuntis ako kahit hindi ako kasal, sunod-sunod kong sabi. Alaric licked his lips. Pwede naman tayong magpakasal kung iyan ang problema mo. Simple niyang sinabi na akala mo ganun lang iyon kadali. I gritted my teeth. But you are supposed to be our rival. Hindi papayag si Mama at Papa kapag nalaman nila yon. He chuckled. Sila pa ba ang magagalit kung kayo naman tong nasa mali? The least they can do is to allow our marriage, so won't make your life living hell, banta niya pero nang aalo din. Nagawa akong pakalmahin ni Alaric. He didn't seem worried because of this thing. Pero magkaiba naman kami. Hindi ko lubos matanggap na papagalitan ako ng magulang ko. Alaric seemed to do things at his own hand pero ako ay kailangan pang magpaalam sa magulang para magawa ang gustong gawin. I could say I'm still dependent on his parents regarding decision making. Magbihis ka. We need to go to the hospital. Hindi na ako umangal. Para na din malaman ko ang katotohanan. I would also like to hear the opinion of doctor over this pregnancy. Malay mo at false alarm pala. Mabilis kaming fumulak nang matapos akong magbihis. 30 minutes later, nasa isang hospital kami. Ni hindi pa kami naghinay ng matagal dahil agad kaming pinatawag sa loob. Kabado akong umupo sa examination table. Nanlalamig ang kamay at mabilis ang tibok ng puso. Umupo si Alaric sa kaharap kong upuan. Namumungay ang mata niya at may ngiti sa labi. Calm down. This is just nothing, pagkalma niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at minasahi para mawala ang tensyonado sa katawan ko. Wala pa ang doktor dahil may pinuntahan daw saglit. Kumibot ang labi ko. I'm scared, amin ko. Nagpawala ako ng hininga para maibsan ang kabang nararamdaman. Mabilis na lumapit sa akin si Alaric at saka ako hinalikan. Mabilis lang yon. I'm just right here. Tumango ako at nimiti. Sabay kaming bumaling sa pintuan nang bumukas ito at pumasok ang doktora. Agad siyang humiti sa amin. Ferrer, palakaibigang bati ng doktora. And Ehima Salazar, patanong na basa niya sa chart. Nangunot ang noo niya pero agad din iyong nawala at napalitan ng ngiti. Nang maupo siya ay nagsimula siyang magtanong sa mga nararamdaman ko. Sinagot ko naman. Sige, ulitin natin ang test. Binigyan niya ako ng pregnancy test. Pumasok ako sa comfort room at lumabas din matapos. Just like my former test, nag-positive din ang test. Alam ko naman na positive talaga ang kalalabasan nito, pero nanginig pa rin ako nang makitang positive. Hawak ni Alaric ang kamay ko kaya naramdaman niya ang panlalamig ko. Everything will be fine, singit niya sa nagsasalitang doktora. Nakangiting bumaling sa kanya ang doktora bago ulit bumaling sa akin.
I even heard the doctor chuckle because of Alaric. Medyo nahiya tuloy ako. I'm making you a recommendation to ensure healthy pregnancy, okay? Marami siyang sinabi. I have to take prenatal vitamin, kailangan ay hydrated ako, kailangan ay healthy diet ako. More on vegetables and fruits. Matapos ang maraming sinabi ng doktora, ay nagbigay siya ng date para sa check-up ulit. Mabibigat ang lakad ko nang palabas kami ng hospital. Hindi ko man lang nasabi sa doktora ang gusto ko talagang mangyari. Natakot akong banggitin. My mind wanted me to tell the doctor na gusto kong ipa-abort na lang ang bata, pero ayaw naman sabihin ang bibig ko. Tahimik akong lumapit ng buksan ni Alaric ang passenger seat. Sasakay na sana ako pero imbes na gawin yon ay humarap ako sa kanya. Can we just abort the baby? Mahina kong bulong. Hindi ako makatingin sa kanya. Natahimik siya. Ilang minuto kaming tahimik dahil sinabi ko. I could feel his body tense. Is that what you want? Malamig niyang tanong. Guilt suddenly hit me hard. Agad nanubig ang mata ko. I shifted to the weight. I don't know. I'm scared. May luhang lumanda sa pisngi ko. What are you scared of? Sinabi ko na 'di ba? Na ako na ang bahala sa lahat. Ibinaba niya ang ulo niya sa balikat ko. Para siyang nanghina dahil sa akin. You don't have to do anything, Serafina. I will face your family. I will face my family. I will do everything so that you will not be scared anymore, iritado niyang sinabi. Can you just trust me, bigo niyang sinabi. Paano kung itawil ako, bulong ko, may kumawalang hikbi sa labi ko. He sighed. What am I to you, Serafina? Kung itatakwil ka ay kukunin kita. Hindi rin naman habang buhay kang mananatili sa magulang mo. Eventually, you will live with me and we will have our own family. It's just a matter of time. Nasa opisina ako, nagtatrabaho nang bumukas ang pintuan. Pumasok ang kaibigan kong si Cole. Mainit ang ulo dahil sa problema siguro sa babae. I smirked. What brought you here? Wala ka bang trabaho? Iritado niyang sagot bago umupo sa sofa sa unahan ko. Ginulo niya ang buhok niya dahil sa init ng ulo. Itinigil ko ang ginagawa at ibinigay ang atensyon sa kaibigan. I smirked and raised a brow at him. You know we shouldn't let any women control our emotions. Mabilis lang naman silang palitan kapag nagiging sakit na sila ng ulo. He glared at me. He then loosened his tie and sighed defeatedly. He once played with girls. Once he noticed the girl develops an attachment, itatapon niya lang ito at magpapalit ng bagong babae. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi na lang niya iwan ang fiance niyang palaging sakit ng ulo niya. Speaking of, I was informed na may nag-a-apply na Salazar sa kumpanya ko. Sabi niya, ayaw nang pabulaan ang payo ko tungkol sa babae niya. Agad nangunot ang noo ko. Salazar, that surname is like a poison, it always made in my mood sore. Dapat sa mga taong yan ay pinapahirapan. Not that they haven't suffered enough, but it would be satisfying to see them poorer than a rat. Ibinato sa akin ni Cole ang dala niyang folder. He smirked when he saw me, glared at him. Binuksan ko ito, and then I saw an application. Serafina Sky Salazar, basa ko sa buong pangalan niya. Matagal akong tumitig sa litrato niya sa application. She smiled beautifully at her picture. She looked kind and innocent. Pero agad din akong umiling at sarkastikong tumawa. There's no kind Salazar. I know behind this innocent smile lies cunning and evil girl. I smirked. It would be nice if I could make her life living hell, ha? Hire her. Humalakhak si Cole na kanilalang at bad trip. Nah. Don't involve yourself in a woman. Your mother is devoted to making them pay. That should be enough. I chuckled. No, hire her. I will play her. Ganon ang ginawa ni Cole. I look forward to seeing her suffer. Fuck. That would be good sight. 3 months after her being hired, lumipat ako sa kumpanya ni Cole. Gusto niyang sa upper floor na ako tumuloy, but where's the fun in there? Sa lower floor ako lumipat kung nasaan siya naka-assign. Serafina was smiling when she introduced herself to me. Katatapos lang niyang nalaman na ako ang magiging boss niya at hindi na ang supervisor niya.
I looked at her blankly. I saw her look away and her body stiffened. Nawala ang ngiti niya sa labi at napalitan ng kaba. Tawagin niyo na lang po ako kung may ipapagawa kayo, nakayuko niyang sabi. Nakita kong kinukurot niya ang isang kamay niya. Hindi siya mapakali at halatang gustong-gusto na niyang umalis. She looked beautiful in her picture, but seeing her in person doubled her beauty. Her eyes shine when she smiles. And fuck that smile. That smile is lethal, I would say. She has perfect cupid lips, a slim and narrow nose just perfect for her small face. Fuck! When are you going to use that damn brain of yours, sigaw ko. I looked at her menacingly. Kita ko ang agarang panunubig ng mata niya. She stiffened and looked down on her feet. Kita kong nanginig ang kamay niya. I hid a smirk. It was so goddamn satisfying to see her suffer. Wala namang mali sa gawa niya. In fact, I like her work. Pero hindi ko sadya dito ang paburan siya. I am here to make her life miserable. I'm sorry, sir. Ulitin ko na lang po, mahina at paumanhin niyang sinabi. Ibinato ko sa kanya ang dala niyang folder. Suminghap siya nang tumama ito sa kanya bago nagkalat ang papel sa paanan niya. I licked her lips when I saw her struggling to collect the papers. Mas lalo pa akong napangisi nang makita kong may lumandas na luha sa mata niya. She hid it from me but I saw it already. Bagsak ang balikat niya nang matapos niyang pulutin lahat ng papel. Confusion was written on her beautiful face. Tumingin siya sa akin. I saw her prepare herself to say something. Pero nang makita niyang blanko at iritado ako sa kanya, hindi niya itinuloy ang sasabihin. Itinikom na lang niya ang labi niya bago umalis. It was fun until it wasn't. Her fucking face seduced me to the point I started to fantasize about her. Fucking woman! I groaned hard after my release. Nasa bathroom ako, hinihinal matapos magmasturbate. Pinaandar ko ang shower at nilagay ko ang dalawang kamay sa pader para kumalma. Nasa kondo ako at wala akong maisip kundi si Serafina. I imagine her laying on my bed, legs widespread, moaning hard as penetrate her hard and raw. I could almost hear her scream and my name. Tamad akong tumingin sa pintuan ng opisina ko nang pumasok si Cole. Malaki ang ngisi sa labi. Sumipol siya bago umupo sa unahan ko. What's wrong, huh? Hindi mo sinabi na balik na pala dito ang opisina mo, panunuya niya. Henry Joe clenched at the sudden irritation. It's only been a month at heto at bumalik din sa dating opisina. Humalakhak si Cole nang hindi ko siya sinagot. Don't tell me give up ka na sa pagpapahirap mo sa babae mo. Mahirap ba? He finds enjoyment in seeing me irritated. Shut the fuck up, iritado kong sabi. Mas lalo lang siyang tumawa. Sa bagay, sa ganda nun, dapat pinapaligaya yon, makahulugan niyang sinabi. He even winks to prove a point. I looked at him with dagger eyes. I suddenly craved for violence. Kung hindi ko lang alam na engaged siya ay makakatikim siya ng suntok sa akin. Pinapaligaya ha? I'll be back after a week, may asikasuhin lang. Kinalma ko ang sarili. Ayaw kong isipin ni Cole na naapektuhan niya ako kay Serafina. Hindi muna ako bumalik ng 1 linggo. Pilit ko siyang kinakalimutan pero mas lalo lang lumalala ang mga pantasya ko sa kanya. May isang gabi ding na panaginipan ko siya. Fuck, it was just a dream and it feels so good. She feels so good in a dream. Hinalikan ko siya ng una matapos ko siyang pagalitan. Want to know how she tastes and it was part of our plan to ruin her. Hindi ko lang inaasahan na ako pala ang labis na maapektuhan. She damn tastes good. Her lips are so soft. Once I explore her mouth in every corner, everything changes in me. I'll make sure I'm the only man who will kiss her from now on. Tama nga si Cole. Hindi dapat siya pinapahirapan. Dapat siyang pinapaligaya. I changed my mind. Iyong kaisipan na gusto kong ipa-abort ang baby ay nawala na sa plano ko. Alaric made me believe that everything will be alright. That shouldn't be scared of things dahil siya na ang bahala sa lahat. It made me feel at ease. Kung alam ko lang na siya lang pala ang magpapakalma sa marami kong iniisip ay sana pala sa unang araw matapos kong malaman na buntis ako ay sinabi ko na sa kanya. But then, I was so denial kaya ayaw kong ipaalam sa kahit kanino dahil baka may paraan pa.
Baka may milagrong mangyari at bigla na lang na hindi pala ako buntis. But who am I kidding? Plano ni Alaric na kausapin ang parents ko matapos namin sa hospital pero pinigilan ko siya. Huwag muna ngayon. Sasabihan lang kita kung kailan, mahinahon kong sinabi habang nagmamaniho siya. Even not now, ha? Natunugan kong hindi siya sang-ayon sa sinabi ko. His voice restrained. Because I am still shocked by this. Titingin din ako ng tempo kung saan maganda ang mood ni Mama. Ilang minuto siyang hindi nagsalita. Mariin ang titig sa kalsada at kita kong nag-igting ang panga niya. The sooner we say it, the better, he said with his deep and hoarse voice. Halatang hirap na hirap siyang intindihin ang mga plano ko. He was just playing along to give in to Dinvey wine. But fine. Huwag mo lang papatagalin dahil ilang buwan din ay lalaki na yang tiyan mo. Suminghap ako at napahawak sa tiyan kong flat pa. Few months from now the baby bump will show up. Mahirap nang itago ang pagbubuntis ko kapag ganun. Pagdating namin sa bahay ay nagulat ako nang maayos na ulit ang pintuan na sinira niya lang kanina. Pati sa kwarto ko ay maayos na din ang pintuan na akala mo hindi ito nasira kanina lang. The next day, hindi ako pumasok. Pumayag naman si Alaric at pabor pa siya doon. He wants me to just relax and prepare myself for this pregnancy. Sa ikalawang araw ay nagpa siya akong pumasok na. Kabado ako dahil hindi naman approve ang leave ko, pero agad ding nawala ang kaba ko nang mag-text si Alaric na hindi ko na daw kailangang problemahin ang mga absence ko dahil nagawa na niya iyon ng paraan. Pagdating ko sa opisina, gulat na gulat ako nang hindi ko mahanap ang desk ko. Inisa-isa ko pa ang bawat desk sa opisina namin pero hindi ko mahanap. Mabuti at 3 minuto lang ay dumating din si Sarah. Where's Divay desk? Worried kong tanong sa kanya. Hindi man lang binati. Bahagyang tumawa si Sarah. Relax. Nasa loob ng opisina ni Sir Ferrer ang desk mo. Ipinalipat niya doon kahapon. Umawang ang labi ko sa gulat. What? Bakit? She shrugged her shoulders. That's what I want to know, too. Sinabi niya lang na ililipat doon sa loob for monitoring. Confusion was written on her face. Hindi niya alam ang dahilan at kating-kati na siyang malaman kung bakit. Monitoring for what? Dugtong niya. I shifted to the wait. Agad nag-isip ng pwedeng sabihin. Baka may bagong proyekto siyang ipapagawa sa akin at kailangang is-monitor, dahilan ko. Sorry nga pala at nauna akong umuwi noong event medyo sumama ang pakiramdam ko dahil sa kakulangan sa tulog. She giggled. Okay lang yon. The event went well. Binati nga tayo ni Sir Rodel kaso ay wala ka. Kahapon lang namin nalaman na nag-leave ka pala. Ilang minuto kaming nag-uusap ni Sarah nang dumating din si Lina. Agad niya akong tinanong nang makita niya ako. Girl, nasa loob ng opisina ni Sir ang desk mo. Alam mo kung bakit, kuryoso niyang tanong. Marami sa kasamahan namin ang nagtanong din sa akin. Dinadahilan ko na hindi ko alam at baka may bagong proyekto akong gagawin at kailangang i-monitor. Nang dumating ang oras ng trabaho ay napilitan akong pumasok sa opisina ni Alaric. Halos lahat pa ng kasamahan ko ay nakatitig sa akin nang papunta na ako sa opisina. Dang it. And true enough, I saw my desk a few meters away from Alaric's desk. Umupo ako sa desk ko at agad akong nanibago. Hindi naman bago ang upuan ko at ang desk ko pero parang ngayon lang ako naupo doon. Nakaayos ang mga papeles sa kabinet ng desk ko at naroon lahat ng mga notes ko at mga ballpen na nakarestok ko. Binuhay ko ang computer sa table at kinalikot kung may nagbago ba. Though wala naman talagang nagbago. Inilipat lang talaga ang mga gamit ko kaya feel ko bago ang lahat kasi bago ang lugar kung nasaan ako ngayon. Hindi ko alam ilang oras pa ang lumipas. Nagbabasa ako ng mga email at natigilan lang ako nang biglang bumukas ang pintuan. I immediately looked at the time at nakitang 8:00 na. I went inside around 7 am. Seryoso ang mukha ni Alaric nang pumasok siya. Akala ko ay dediretso siya sa desk niya pero nagulat ako nang sa direksyon ko siya dumiretso. Agad niyang inangat ang baba ko at pinatakan ng halik ang labi ko. Hindi pa siya nakontento sa isa, kaya inulit niya ng 2 beses. Did you take the vitamin? Tanong niya. I licked my lips bago tumango. Umiti siya bago pumunta sa table niya.
Tinanggal niya ang suot niyang suit bago umupo. Bakit mo inilipat ang table ko dito? Hindi ko mapigilang tanong. He lazily looked at me. You're pregnant, baby. I will monitor your health. At first, he my lips to hide a smile. Pero kalaunan ay hindi ko na napigilan at mumiti din ako. After a few minutes ay naging busy na din siya, kaya itinuon ko din ang pansin ko sa ginagawa ko. Marami siyang sinasagot na mga tawag at halos lahat ay importante. Doon ko lang na-realize na hindi lang pala siya paupo-upo lang. Busy pala talaga siya. It was lunch break when we had time for ourselves. Kakatapos lang namin kumain nang hapitin niya ako sa bewang at pinapo sa kandungan niya. Nasa gilid niya ang dalawa kong paa. Have you decided when I am going to tell your parents about this pregnancy? Then, umirap ako. Hindi pa. Kapag nakita kong maayos ang mood ni Mama at kapag walang trabaho si Papa, saka kita sasabihan. I felt his lips on envy temple. Make it sooner. I can't wait to take you to Jing's condo, he whispered sensually. Tumawa ako. Hindi sila papayag na tumira ako sa bahay mo, I said because no, that's what will happen. He chuckled. Really, huh? Paano kung itakwil ka? Sumimangot ako. Nawala na nga ang pag-aalala ko doon, gusto niya pa atang ibalik. Tumawa siya ulit nang makita niyang sumimangot ako. Baby, it's just a matter of time. The next thing you know, sa akin ka na uwi. Isang linggo bago ako nakakuha ng tiyempo para sabihin sa parents ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Linggo ngayon at lahat kami ay nasa bahay. Dahil wala naman si Papa ay kay Mama ko unang sasabihin. Hindi ko pa nasabi kay Alaric na ngayon namin sasabihin. Kakausapin ko muna si Mama at sasabihin kong may boyfriend ako. Kasi magugulat siya kung agad kong sasabihin na buntis ako na wala naman siyang kilalang boyfriend ko. Nasa sala kaming lahat. Nanonood si Scarlett. Si Serenity ay panay ang text niya sa cellphone. Si Mama ay may binabasang libro. Nakatitig lang ako sa sisi pero lutang ang isipan ko. Pinaplano ko sa utak ko kung paano ko sasabihin sa kanila. I shifted the weight when I finally decided to tell Mana. Mama ni. Tawag ko sa kanya. Then, hindi niya ako binalingan ng tingin. She just acknowledged me from her humming. Lumunok ako. May sasabihin ako. Tunog ni ninerbiyos ang boses ko kaya lahat sila ay natigilan sa mga ginagawa. Ibinaba ni Mama ang librong hawak niya at saka tumingin sa akin. Si Serenity ay nahinto sa pagtitipa sa kainangat ang mata sa akin. Si Scarlett ay medyo pinahinaan ang volume ng D. Mama, I have a boyfriend. I said, the voice shook slightly. Huminga ako ng malalim nang masabi ko yun. May ilang segundong tahimik sila hanggang sa binasag ni Mama ang katahimikan. Sumingahap si Mama. Boyfriend? Kailan pa? Gulat, tanong niya. Nangunot ang noo niya dahil sa nalaman. Mga ilang buwan na, Mama. Mama was taken aback giving news pero kalaunan ay kumalma din siya. She's not really against us having a boyfriend. Ang kaso lang talaga sa akin ay ang pagbubuntis ko. Anong pangalan? Katrabaho mo, sunod-sunod niyang tanong. Hindi agad ako nakasagot. Shit! Sasabihin ko bang Ferrer? Pero kung hindi ko sasabihin, malalaman din niya kalaunan. Baka magalit siya. I exhaled loudly. I forced a smile to hide envy nervousness. Ipapakilala ko siya sa inyo. Doon ko nasasabihin kung ano ang pangalan niya. Kailan, agarang tanong ni Mama. Halatang gusto na niyang makaharap si Alaric. Baka sa weekend. Busy lahat tayo sa weekdays kaya't. Umiling si Mama. Invite him tomorrow. Dito siya mag-dinner, final na sinabi ni Mama. Kahit gusto kong sa weekend pa, wala na akong nagawa. Kung gusto ni Mama bukas na agad, bukas na talaga. Hindi ako mapalaki sa kaalaman na bukas na malalaman ni Mama na buntis ako. Hindi ko mapigilang matakot. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Matatanggap kaya niya? Tapos anong mangyayari kapag nalaman niyang boyfriend ko ay isang Ferrer? Will she be mad? I'm scared, sinabi ko kay Alaric. Tinawagan ko siya nang bumalik ako sa kwarto ko. He chuckled.
Don't stress yourself over this. Ako na ang bahala. But Eve no but. Do you understand me? Don't stress yourself, Serafina. Umuso ako at tumango. Ilang minuto lang kaming nakapag-usap dahil may emergency siyang kailangang puntahan. Natulog ako matapos ang tawagan namin dahil kung mananatili akong gising, poproblemahin ko lang ang mangyayari bukas. Kinabukasan ay maaga akong pumasok. Sinabi ko kay mama na sabay na kaming uwi ng boyfriend ko kaya baka gabihin kami. Kabado ako nang dumating ako sa opisina, lalo pat sa hapon pa darating si Alaric. May meeting siya sa headquarter ng kumpanya niya kaya nandoon siya ngayon. Kung ano-ano ginawa ko para lang mawaglit sa isipan ko ang kaba pero pilit itong bumabalik. Kalaunan ay nakatulog ako sa desk ko, kakahintay kay Alaric. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong umangat ako sa ere. Binuksan ko ang mata ko ay nakita kong buhat ako ni Alaric. Dinadala niya sa couch. Nakatulog pala ako. Hindi ko na malayan. I'm sorry. Medyo natagalan ang meeting, he said with his serious face. Ibinaba niya ako sa couch. Nakita kong may pagkain na sa table at doon ko lang napagtanto na lunch break na. Hinanda niya ang pagkain naming dalawa. Medyo gutom ako kaya malaki ang nakain ko. What time are we going to your house? Tanong niya, tapos na kaming kumain. Nakasandal ako sa sofa habang nakatitig siya sa akin. Kahit mga 7 na, natunugan ko ulit ang nerbiyos sa tuno ko. Marami siyang inasikaso matapos ang tanghalian. Maliit lang ang trabaho ko. Kaya nang matapo ako sa trabaho ay humiga ako sa couch at nagbasa na lang ng libro. 6:30 nang tumulak kami papunta bahay. Kumakalabog ang puso ko habang tinatahak namin ang daanan papunta sa bahay namin. Lumingon ako kay Alaric para makita kung anong reaksyon niya pero hindi siya mukhang kinakabahan. Isang kamay ang hawak niya sa manibela. Ang isang kamay ay nakatukod sa bintana ng kotse at hinahaplos niya ang ibabang labi gamit ang hinlalaki niya. Malalim ang kanyang iniisip. Halos kapusin ako ng hininga nang papasok kami ng bahay. I couldn't understand why Alaric seemed so calm and collected when couldn't even breathe because of pressure and nervousness. Mama, tawag ko nang pumasok kami. Agad na lumingon sa banda namin sina Serenity at Scarlett. Kita ko ang panlalaki ng mata ni Serenity at hindi man lang nahiya nang suriin niya si Alaric mula ulo hanggang paa. Mumiti si Mama sa amin. Have a seat. Mumiti si Alaric kay Mama at saka umupo. Tumabi ako sa kanya. Kita kong mapanuri ang titig ni Mama sa amin kaya mas lalo akong kinabahan. Si Alaric na ang naglagay ng pagkain sa pinggan ko. I heard Serenity giggle pero agad din siyang sinuway ni Mama. Anong pangalan mo, Hijo? Tanong ni Mama. Isang subo pa lang ang nagagawa ko at natigilan ako dahil sa agarang tanong niya. Alaric po. He's serious. And it made me even more nervous. Apelido. I shifted on Enva's seat. Ibinaba ko na ang kubyertos. Halos marinig ko na ang kalabog ng puso ko dahil sa kaba. Ferrer po. Nagulat si Mama at nahulog niya ang hawak niyang kutsara at tinidor. Hindi ko alam kung dahil sa panghihina o dahil sa takot. Ferrer, she mentioned with a shaky breath. Agad akong binalingan ni Mama nang may pag-aalala sa mukha. Kita kong nanghabol din siya ng hininga. Marma, tawag ko. I understand your reaction with this, Jimrac Salazar. But I also want to inform you that Serafina is pregnant with an child. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Agaran ang pagtayo ni Mama. Sina Scarlett at Serenity ay hindi alam ang gagawin. What? Pregnant? Gulat na sambit ni Serenity. She looked at me with wide eyes. Ganon din si Scarlett. What have you done with Enva's daughter? Sigaw ni Mama. Nanlamig ako. Hindi na ako makapagsalita. Hinawakan ni Alaric ang kamay ko at pilit na pinapakalma. What is this? Is this true, Annie Scarlett? Mahina ang boses niya at halatang ayaw niyang paniwalaan ang mga naririnig. Kung gusto niyong maghiganti, huwag niyong isali ang mga anak ko, bayolenteng sigaw ni Mama. Her eyes are bloodshot. Anong maghiganti? Guluhang binanggit ni Serenity. Don't plan to injure you, Jimrac Salazar.
Perhaps we could talk about this calmly, seryosong suhestyon ni Alaric. Hindi ko man lang natunugan na takot siya sa mga nangyayari. Parang normal na ito sa kanya at hindi ito katakot-takot. Serafina, how could you allow this to happen? Baling sa akin ni Mama. You are better than this. Ellis, did you let this man impregnate you? Sa galit ni Mama ay nahulog ang pinggan sa tabi niya. It creates a loud bang against the floor. Mama, naluluha kong tawag. She glared at me. Hindi na niya alam kung saan ibabaling ang galit niya. Alaric sighed. I'm not here to take revenge. Don't care what happened in the past. Niluwagan ni Alaric ang necktie niya, medyo nairita na rin sa nangyayari. I'm here because I love your daughter, Dimra Salazar, and to inform you that she's pregnant. Lumayo sa amin sina Scarlett at Serenity nang sinabihan sila ni Mama na umalis. They also can't believe this is happening. Kita ko kanina kung paano ako tignan ni Scarlett. She was disappointed in me. Love, do you know what you are talking about? Matapos niyong pahirapan ang buhay namin, tapak-tapakan, sasabihin mo sa akin na mahal mo ang anak ko. Tumawa si Mama ng sarkastiko. For all I know, you did this to make my daughter suffer, Mama said menacingly. Bumaling sa akin si Mama. Leave that man, Serafina. He's not good for you. Nanlumo ako. Iwan mo na kami at huwag ka nang babalik pa dito, galit niyang baling kay Alaric. Tumayo si Alaric. Nanginig ako at napatungo. Let's go, seryosong sinabi ni Alaric. I felt his hand on my back. Inangat ko ang mata ko sa kanya at nakita kong nakatitig na siya sa akin. Oh my God! You are not taking Divi's daughter with you, sigaw ni Mama. Hindi ko tuloy alam ang gagawin. Kung sasama ba ako kay Alaric o susundin si Mama. I'm conflicted. Tumulo na lang ang luha ko sa kaguluhan. Alaric groaned. Limbrac Salazar, you are angry. As much as want to leave Serafina in your hand, I can't do that. She is pregnant with an child and I have to make sure she is well taken care of. Alaric, pigil ko sa kanya. Kita ko kasing mas lalo pang nag-init ang ulo ni Mama. She is Divi's daughter. Hinampas ni Mama ang table kaya may nahulog na ilang baso at pinggan. Napaigtad ako dahil sa tunog na nagawa nun. Yes, but she's also the mother of my child. Alam kong iritado na din si Alaric pero kalmado pa rin ang boses niya. He never raised his voice at Mama. Halika dito, Serafina, si Mama. Tumayo ako. Pero hindi ako tuluyang nakalapit kay Mama dahil hinawakan ni Alaric ang kamay ko. He glared at me before he looked back at Divi's angry mother. I will return her once we've all calmed down. I know this is hard for you, but can't risk leaving her while you're this angry, final na sinabi ni Alaric. I was conflicted. Hindi ko alam kung sino ang susundin. Natatakot din ako sa itsura ni Mama. Natatakot ako na baka kapag iwan ako ni Alaric ay may magawa siya sa akin. Kaya nang higitin ako ni Alaric paalis ng bahay, nagpatangay ako. Narinig kong tinawag ako ng mga kapatid ko pero hindi ko sila kayang lingunin. Fuck, malutong namura ni Alaric nang nasa sasakyan na kami. Mabilis siyang magpatakbo ngayon, halatang galit din. Wala akong kibo. Pinunasan ko na lang ang mga luha sa mata ko. Hindi rin naman nagsasalita si Alaric, kaya masyadong tahimik sa bayahe. Mariin ang pagkakahawak niya sa manibela. Ilang kotse na din ang inunahan niya kahit hindi naman kailangan. Mabilis naming narating ang tower ng penthouse niya. Pati noong sa elevator kami ay tahimik kaming pareho. Kita ko sa reflection niya sa elevator na magulo ang buhok niya. Wala na ang necktie niya at nakabukas na ang 2 buttons ng polo niya. He was messy and he looked mad. His jaw clenched and his eyes dark. Pagpasok namin sa penthouse, agad siyang pumuta sa countertop at nagsalin ng alak. Isang lagok sa baso niya at nagsalin ulit siya. Naiwan akong nakatayo at tulala sa kanya. Nakatalikod siya sa akin. Tumuwo ako at saka huminga ng malalim. Ilang minuto ang lumipas bago ko narinig na tinawag ako ni Alaric. Lumapit ako sa kanya nang hihina. Hinigit niya ang bewang ko kaya napatayo ako sa pagitan ng hita niya. I'm sorry. I don't intend to injure your mother.
Ibinaon niya ang noo niya sa balikat ko. I tried to think of another way to tell her, but I couldn't come up with anything. It's inevitable that she'll get mad, mahina niyang sinabi. I hugged him. Not because he needs it. I hug him because need it. I feel like it's if my fault this all happened. Agad tumulo ang luha ko. This is my fault, T. Sisi ko sa sarili. Alaric groaned. Hinapit niya ako lalo at niyakap din ng mahigpit. Isinandal ko sa kanya ang lahat ng bigat ko. This isn't anyone's fault. Don't think it's your fault. He chuckled. I could say it's my fault but don't care. I know I want you and our child so if don't fucking care. He kissed my head. The sooner they accept it the better. Because no one will get you away from me, he whispered in his ear sensually. Gabi bago kami natulog ni Alaric ay tinawagan ako ni Mama. Gusto kong sagutin pero sinabi ni Alaric na huwag daw muna. Ilang beses tumawag si Mama. Nang mapagod siya ay nag-text na lang siya. Come back home, Serafina. Kinaumagahan, 7:00 pa lang nang magising ako dahil sa cellphone ko. Mahigpit ang yakap sa akin ni Alaric at nakaulon ang ulo ko sa balikat niya. Bahagya akong gumalaw para sagutin sana ang tawag ng hinila niya ako pabalik sa kanya. It's too early. Mamaya mo na yan sagutin, he whispered with his hoarse and deep voice. Baka si Mama? Call her after. Matulog muna tayo, utos niya. Mabilis din akong nakatulog ulit. Nang magising ako ay 10:00 na. Wala na si Alaric sa tabi ko. Matapos kong lumabas galing sa bathroom ay dumiretso ako sa cellphone ko nang maalala kong may tumatawag nga pala sa akin kaninang umaga. And true enough, it was my mother. 15 missed call siya. Hindi pa ako nagdadamit at nakabathrobe lang ako nang tumawag ako sa kanya. It didn't even took 3 seconds nang sagutin niya ang tawag ko. Mama, bati ko sa kanya. Umuwi ka na ngayon din. Tumawag ako sa papa mo kahapon at galit na galit siya, banta ni Mama. I could hear her menacing voice. I remember what Alaric told me. Huwag muna akong umuwi hanggat galit pa ang magulang ko. Saka na lang kapag medyo humupa ang galit nila. I bit na lower lip. Mama, I wanted to pero kung ganyan kayo kagalit ay baka di. Hindi ko itinuloy ang sasabihin. It sounds off. Pero si Mama na ang tumuloy ng nasa isip ko. Na may gawin akong masama sayo. Is that how you think of me? Galit niyang sinabi. I am your mother, Serafina. Hindi ako natutuwa sa mga nangyayari sayo pero hindi ako nanakit ng tao. I shifted the weight. Bigla akong na-guilty na inisip ko nga na ganun ang mangyayari. Mama, hindi ganyan. Baka lang kasi ma-stress ako at mapaano ang bata, mahina kong bulong. Suminghap si Mama. Totoo bang buntis ka? She trailed off, Serafina, if this is one of your jokes so that you can be with that man, stop it, pasigaw niyang akusa. Napaawang ang labi ko. Akala ko ay tuluyan na siyang naniwala kahapon dahil sa sobrang galit niya, hindi rin pala. I know you are not pregnant. You're too smart to just be pregnant easily. Alam kong sinabi niyo lang iyan para mapapayag niyo kami ng papa mo sa relasyon niyong dalawa. You are not that kind of girl, anak. You are better than that, sunod-sunod na sinabi ni Mama. Napatungo ako at bumagsak ang balikat. As much as Isa don't want to disappoint his parents, ganon talaga ang nangyari. Nabuntis ako. Huminga ako ng malalim. Mama, I'm sorry. I really am pregnant. Yung voice cracked. Bago pa bumuhos ang luha ko, pinatay ko ang tawag. Agad kong pinunasan ang luha ko at kinalma ang sarili. Nagbihis ako matapos. Saktong pagkatapos ko ay ang pagpasok ni Alaric, may dalang pagkain. Ibinaba niya yon sa side table bago niya ako tinitigan habang lumalapit ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya at hindi niya tinatanggal ang titig sa akin. It made me feel uneasy for a reason. Hindi ko alam kung bakit palagi siyang ganyan tumitig sa akin, na para bang hindi nag-exist ang ibang bagay at ako lang dapat ang tinititigan. I sighed. Tumawag si Mama, balita ko ng 1 metro lang ang layo ko sa kanya. Yuha, he replied. Isang hakbang lang ang ginawa niya, ipinalupot niya ang isang kamay sa bewang ko,
at saka ako pinatakan ng halik sa labi. He licked his lips after the kiss. I licked mine too and gave him a smile. Sinabi niyang umuwi na ako. Pero galit pa rin siya kaya baka bukas na lang, patuloy ko sa sasabihin. He chuckled. Bukas na lang ni. I nodded. Pero kung bukas ay galit pa rin siya, sa makalawa na lang ni. Let's sat sa makalawa na lang, he trailed off and chuckled. O kahit wag na lang. Dito ka na sa akin. Umirap ako sa kanya. Kumain kami. It was weekend kaya walang trabaho. Nagsuggest ako kay Alaric na manonood kami ng movies and he agreed. Nasa sala na kami, nagsisearch ako ng panonoorin namin. May snacks na sa table para may makain kami habang nanonood. Pero hindi pa ako nakakapili ng movie nang may tumawag kay Alaric. Nahinto ako sa pag-search. Kita kong kumunot ang noo niya. Didn't want him to answer his phone but he did. Mama, tawag niya. Natigilan ako sa ginagawa. I saw how his jaw clenched from what he heard. I don't have time. I'm busy. Iba na lang ang utusan niyo para samahan siya, iritadong sinabi ni Alaric. Ilang minuto siyang tahimik. Pero kunot na kunot ang noo niya. Mama, please. I'm busy. He trailed off for a few seconds. I know she's from the state. Don't care. I'm busy. He groaned bago niya ibinaba ang tawag. Fuck, mura niya. Ilang segundo kaning tahimik bago ako nagtanong. What's wrong? Ilve's voice was laced with worry. Though I have an idea. I feel like this has something to do with that girl Eliza. Medyo pumait ang mood ko nang maalala kong tuwang-tuwa ang mama ni Alaric sa babaeng yun. Sinapo ni Alaric ang buhok niya at nagpakawala ng malalim na hininga. Your mother gave Jim an address to her friend's daughter and she is on her way here. Hindi ko naman kilala ang babae. Hindi ko alam kung mabait ba o ano. Wala pa siya dito pero nag-iinit na ang ulo ko. Nag-iwas ako ng tingin at kunwaring nagpatuloy sa paghahanap ng movie. Pero ang totoo ay wala ang isipan ko sa D-screen. Nasa babae na anumang oras ngayon ay darating. And true enough, tinawagan ng security guard si Alaric dahil may bisita daw siya. Tinatanong kung papaakyatin ba. Nasa may countertop siya habang kausap ang guard. Nakasandal ang likod niya doon habang nakaharap sa akin. Let her in then di. Rinig kong sinabi niya. I sighed defeatedly. Nasira na ang mood ko at parang ayaw ko na lang manood. Should I just go home? Bakit hindi na lang niya sinabi na ayaw niyang paakyatin at paalisin na lang? Lumapit si Alaric sa akin pero hindi ko na siya binalingan. I'll probably glare at him if I look at him. Alaric sighed. It won't take long. Mama wants me to accompany her on her errands. I'll just discuss with her how to do them and then she'll be off. Umuso ako pero agad ding tumango. Ilang minuto ang lumipas nang marinig naming may nagsalita sa intercom. Agad siyang pinagbuksan ni Alaric. From the distance, I could hear her giggle. Naiirita na ako sa tawa niya. Palapit na sila nang biglang nawala ang tawa niya. Oh, may kasama ka pala, awkward niyang sinabi. Kasambahay, bulong niya. Nauna siya kumpara kay Alaric kaya hindi ko sure kung narinig niya. At hindi sa akin ang tungo ni Alaric kundi sa kitchen kaya baka hindi nga niya narinig. I immediately glared at her. Hello, bati niya sa akin kahit nakita niyang irita ako sa presensya niya. Is she this dense na hindi niya makaramdam ang inis ko? Hindi ako nagsalita. Itinuon ko lang ang mata ko sa D-screen kaya tumalikod siya at sa kitchen na lang pumunta. Mariin ang titig ko sa TV at hanggang ngayon ay wala pa akong napipiling papanoorin. I told Tita not to disturb you if you're busy but she insists you are not. Ibinigay niya sa akin ang address mo at pinapunta niya ako. Si Eliza. Tumawa siya ng mahina. Bumaling ako sa kanila nang wala akong marinig na response ni Alaric. Kita kong umiinom siya ng tubig. Kumuha din ng baso si Eliza at nagsalin din ng tubig niya. Kung hindi ka busy, pwedeng samahan mo ako. Hindi ko talaga kabisado ang pasikot-sikot dito. Ang tagal na noong huli kong bisita dito, parang nahihiyan niyang kwento. Umirap ako sa kawalan. Putang ina mo.
I'm not busy but I'm also not available. Ibinaba ni Alaric ang baso niya bago siya nagpawala ng hininga. I'll just tell you what to do, ikaw na ang bahalang gumawa ng gagawin mo. I'll send one of Isvay bodyguards to escort you. Ha? Bakit may gagawin ka ba? I saw her shift her weight. Kung meron kahit sa ibang araw na lang, nahihiyan niyang sinabi. Kumunot ang noo ni Alaric. I'm also not available tomorrow, seryoso niyang sinabi. Pero sinabi ni tita na hindi ka naman daw busy. Umirap ako nang manginig ang boses niya. Nakakairita. Alaric sighed. Saan ka ba pupunta? Ano, may bibilhin lang sa mall at pupunta rin sana sa isang sikat na restaurant. Wala akong maisama kaya sinabi ni tita na ikaw na lang daw. Yes, bodyguard can escort you, Eliza, mahinahon na sinabi ni Alaric. Ibinaba ko ang remote control at sumandal sa sofa. Habang tumatagal na naririnig ko ang boses ni Eliza, mas lalo akong nairita. Ayoko. Ikaw sana ang gusto ko. I glared at them. Pagbaling ko sa kanila ay saktong nagtama ang mata namin ni Alaric. Umangat ang sulok ng labi niya nang makita niyang mariin ang titig ko sa kanila. He chuckled. Look, Eliza. I have a girlfriend, see. Agad na suminghap si Eliza. Hindi yon ang ibig kong sabihin. I just want you to accompany me. Surely hindi naman magagalit ang girlfriend mo. Tumawa siya ng mahina. At wala naman siya dito kaya hindi niya malalaman, halos pabulong niyang dugtong. Nangunot ang noo ni Alaric dahil sa narinig. She's here. She's actually waiting for me. Manonood kami ng movie. Nalalaki ang mata ni Eliza nang bumaling siya sa akin. Umawang ang labi niya. Oh, sorry. Siya ba? Akala ko kasi pinsan mo. Itinoon ko ulit ang mata ko sa lumapit si Alaric sa akin nang makita niya sigurong wala ako sa mood. Ang kaso ay lumapit din si Eliza. If you're not available now. Pwede bang dito muna ako? Wala akong mapuntahan at bored ako sa bahay, nahihiyang sinabi ni Eliza. Gustong-gusto kong magprotesta. Bakit siya mananatili? Hindi lang siya sasamahan ni Alaric kaya hindi na lang din siya tutuloy. Tapos mananatili na lang siya. Bakit? Nakay Alaric ba ang paa niya? Suit yourself, sagot ni Alaric na mas lalo kong ikinairita. Thank you, masayang sagot niya. Umupo si Alaric sa tabi ko. Umupo din si Eliza sa kabilang sofa. Tumikim si Eliza kaya napabaling ako sa kanya. Hay, may napili ka ng movie, tanong niya. Kinuha niya yung remote at siya na ang nag-control. May alam akong maganda. Yun na lang ang panoorin natin. Wala akong magawa nang i-play niya ang nahanap niyang movie. Are you hungry? Bulong ni Alaric. 20 minutes nang nagpa-play ang movie. Titig na titig ako sa screen pero ang totoo ay pinapakalma ko ang sarili ko. Kanina ay inis ako sa babae pero biglang gusto ko na lang umiyak. Don't know what's happening. Naisip ko kasi na gusto ng mama ni Alaric itong si Eliza tapos ako ay hindi. I'm sure kagaya ni mama, magagalit din siya. Kaya paano kung balang araw umaya siya sa kasal namin ni Alaric tapos itong si Eliza ang gusto niyang ikasal sa anak niya? Anong mangyayari sa akin? Umiinit ang gilid ng mata ko pero pinipigilan kong huwag maluha. Sumasakit ang puso ko sa mga naiisip. Tumango ako kay Alaric para sagutin ang tanong niya. I'll prepare our lunch then, bulong niya. Nang tumayo siya, bumaling sa kanya si Eliza. Where are you going? I'll prepare our food, makling sagot ni Alaric. Eliza giggled. Oh, okay. Naiwan kaming dalawa. Nanatili ang mata ko sa screen. Akala ko ay manonood din si Eliza pero bigla niya akong kinausap. Ikaw pala ang girlfriend niya? Hindi ka kilala ni tita. I noticed it was a statement. I gritted my teeth in annoyance. Pinilit pa naman niya ako na pumunta dito para daw magbonding kami ni Alaric. Kaso may secret girlfriend pala. Hindi ako nagsalita. Her words started to affect me. Ramdam kong kunting-kunti na lang at malalaglag ang mga pinipigilan kong luha. Nanginig ang labi ko, senyales na malapit na akong umiyak. I'm not being mean. I'm just concerned for you.
Naisip ko lang na kaya ka, hindi ipinakilala ni Alaric sa parents niya ay dahil hindi siya seryoso sa'yo. Sinabi nga ni tita na wala pang seneryoso si Alaric na babae. She trailed off and sighed. Kaya nga nakikipagkilala lang ako sa kanya pero hindi ko hahayaang paglaruan niya ako. I'll just wait when he's ready to settle. Tapos magpapakasal kami. And her words finally stabbed my heart. May nahulog na luha sa mata ko. Makita niya yon. I know it must hurt. Playboy siya at kadalasan sa mga playboy ay matinik sa kama. I'm sure bago pa kayo kaya wala pa sigurong nangyari sa inyo. Save yourself from him. Tumayo siya. Don't think that I'm being mean. I'm really just concerned. You look decent naman. Narinig ko lang na kadalasan kapag nakuha na ng mga lalaki ang gusto nila sa isang babae, iiwan din nila yon. Itatapon ng parang basura. Kaya mag-isip ka ng mabuti. I'm gonna leave you to think properly. Tumayo din ako at pumunta sa kwarto sa taas. I heard Alaric call me. Pero pinigilan siya ni Eliza. Sinabi niya na may kukunin lang ako at bababa rin. Is she telling the truth? Pinaglalaruan ba ako ni Alaric? Gulong-gulo na ang utak ko. I don't know who to believe anymore. Dumiretso ako sa bathroom para ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Kahit anong pigil ko sa mga iniisip ko ay hindi ko magawa. Eliza's words started to resonate in me. Para kasing tugma ang mga sinasabi niya. Baka totoo na ginagamit lang ako ni Alaric at hindi naman talaga niya ako mahal. It's too fast. First moment, ang sama niya sa akin. Grabe niya ako maliitin, ipahiya. Tapos the next thing ang caring niya. Biglang bumait at agad din naman akong bumigay. Kaya ito at buntis ako. Nakaharap ako sa salamin sa sink. Hindi humuhupa ang luha ko. Parang tinutusok ang puso ko dahil sa mga masasamang naiisip. Tama ba si Eliza? Ginagamit lang ba ako? Is this still revenge? Gulong-gulo ako. Gusto kong sabunutan ang sarili ko. Nang mapagod ako ay umupo ako at sa kanyakap ang mga bend. Ipinatong ko ang ulo ko sa tuhod ko at humagulgol. The thing about the mind is that it could be your biggest enemy. Imbes na tulungan kanyang mag-isip ng ikabubuti mo, mas lalo pa niyang dinadagdagan ang mga problema na may feel mo na lang na ang useless mo. Ang bobo mo dahil pinatulan mo. Mas lalo kang idodown hanggang sa wala ka ng confidence sa sarili mo. Hindi ko alam ilang minuto akong nasa ganong posisyon. Naramdaman ko na lang na sumakit bigla ang ulo ko. My head become hazy at para akong matutumba. Bago pa ako mawalan ng malay, dali-dali akong pumunta sa kama at doon pinahupa ang nararamdaman. Hindi ko na malayan kung ano ang sunod na nangyari, ang alam ko lang ay nakatulugan ko ang masamang damdamin. Naalimpungatan lang ako nang may maramdaman akong humaplos sa pisngi ko. Inimulat ko ang mata ko at nakita ko si Alaric. Nakaupo siya sa kama at titig na titig sa akin. Seryoso ang mukha at madilim ang matang nakatingin sa akin. Did you kill Resai? Natunugan ko ang dismaya sa boses niya. He obviously isn't happy with what he is seeing. Naramdaman kong medyo sumakit ang ulo ko. Ramdam ko din na namamaga ang mata ko. Anong oras na? Kumain na kayo, mahina kong tanong. Pero hindi ako sinagot ni Alaric. He clenched his jaw instead. Bakit ka umiyak? Ngayon ay iritado na ang boses niya. Hindi ako sumagot at nag-iwas na lang ng tingin. I heard him sigh with frustration. Parang konting-konti na lang ay mapipigtas na ang pasensya niya. Serafina, galit na niyang tawag. Hinawakan niya ang baba ko at saka ako pinaharap sa kanya. Do not make me ask again. Elif, did you tear Resai? I glared at him. Ayaw ko sanang sagutin. Ayaw kong malaman niya ang mga iniisip ko pero sige dahil mapilit siya, ipapaalam ko. Elif, did I tear Resai? Really? Hinawi ko ang nakahawak niyang kamay sa baba ko. Mas lalong nandilim ang mukha niya. Ginagamit mo lang ba ako? Is this still part of your plan? I trailed off, itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya magsalita. No, obviously this is your plan. Itatapon mo din ako kalaunan at magpapakasal sa iba. Hinampas ko siya sa dibdib pero nahawakan niya ang kamay ko.
It didn't help that I saw his lips curve up na parabang natutuwa pa siya sa mga nakikita. Palagi na lang ganito. Agad nag-init ang gilid ng mata ko. Putang ina mo. Niloloko mo lang ako. Sinabi ni Eliza na ginagamit mo lang ako. Sinabi niya na magpapakasal kayo. Nagagamitin mo lang akong parausan mo at itatapon mo din na parang basura. Fuck! Ang hawak niyang kamay ko ay agad niyang hinigit. Tumata ako sa dibdib niya at agad niya akong niyakap ng mahigpit. And you cried because she told you that. Do you believe her more than me? Bakit, Serafina? Alam ba niya ang nararamdaman ko? Galit niyang sinabi. Tell me, sigaw na niya. Humikbi ako sa dibdib niya. Then never did she tell me that. She was so sure of what she was saying. At alam kong gusto siya ng mama mo. Nakita ko doon sa event na gusto ng mama mo na mapalapit kayo sa isa't isa. Alaric chuckled. It doesn't matter what mama thinks of her. I don't like her. It's you that I like. Hinawakan niya ang pisngi ko. Nagtama ang mata namin. Ginamit niya ang dalawang hinlalaki niya para pumasan ang luha sa mukha ko. He smirked when he saw me glared at him. Ibinaba niya ang labi niya sa ilong ko at sa kamarahan na hinalikan. I glared at him more. Huwag mo akong halikan. Manggagamit ka, sigaw ko. Tumawa siya ng malakas. Ibinaba niya ang labi niya sa labi ko. Naramdaman kong umiti pa siya habang magkalapat ang labi namin. Ilalayo ko sana ang mukha ko pero dahil hawak niya ang mukha ko ay hindi ko nagawa. He didn't like what did kaya kinagat niya ang ibabang labi ko. Dahil doon ay nagawa niyang ipasok ang dila niya sa bibig ko. He explored my mouth thoroughly. Ayaw ko mang umungol pero hindi ko mapigilan. Nanghina din ako dahil sa ginagawa niya. Nanghabol ako ng hininga nang maglayo ang labi namin. Next time you get jealous, you tell me. Don't listen to what everyone is saying, T. He said playfully. I'm not jealous, inis kong sinabi. He chuckled. Oh ye? Hindi ko na malaya na nakapasok na pala ang kamay niya sa loob ng suot kong damit. Pinisil-pisil niya ang boobs ko. Wala akong suot na bra kasi nasa bahay lang naman at makapal ang tela ng damit. Ramdam na ramdam ko ang init ng kamay niya. Alaric, protesta ko pero ang tono ng boses ko ay nang aakit. He laughed. Inilipat niya ang kamay niya sa kabilang boobs ko. Lalayo sana ako pero ang isang kamay niya ay nakapulupot na sa likod ko, preventing me from getting away. Nag-iinit na umungol ako nang pisilin niya ang niple din ang katawan ko. Ang galit na kanina lang na nararamdaman ko ay napalitan ng pag-iinit ng katawan. In one snap, agad kong nahubad ang damit ko nang tanggalin yon ni Alaric. Agad niya akong pinahiga sa kama at pumaibabaw siya sa akin. Lumuyad ako nang maramdaman ko ang isang kamay niyang nasa loob na ng pajama ko, hinahaplos ang pagkababae ko. Alaric bit the earlobe and kissed it afterwards. This is what you get for thinking I'm just using you, panunuya niya. And I don't think an ashol would impregnate a woman just to abandon her. I made you mine because I don't want you away from me. You're mine now, especially now that we're having a child. He whispered the last words, his voice thick with sensuality. Suminghap ako nang bigla niyang ipasok sa loob ko ang daliri niya. Nilabas-pasok niya ito habang kinakagat ng bahagya ang leg ko. His finger went in and out faster and deeper. Bumaba din ang labi niya galing sa leg ko pababa ng boobs ko. He then sucked one of the boobs. Nang maramdaman ni Alaric na malapit na akong labasan, mas lalo lang niyang binilisan ang kamay niya. Hanggang sa manginig ang tuhod ko dahil sa lumabas na likido sa akin. He chuckled. The next time you tear me again over such a meaningless thing, paparusahan kita. Mas malala ka isa dito. Pinagmamasdan ko kung paano swabbing nagluluto si Alari. The way he cut ingredients with his strong and veiny arms is such a sight. Hindi ko mapigilang pag-initan ng pisingi dahil lang sa kamay niya. Inangat ko ang mata ko sa mukha niya at kita kong medyo nakakunot ang noo niya. He was serious with what he was doing. Makapal ang kilay, palaging madilim ang mata na akala mo palaging may kinainisan. His broad shoulders are enough to tell that he is a sexy beast. Tulungan na kita, alok ko. I shifted the weight when he looked at me with a raised brow.
Maupo ka na lang doon at manood. Kinagat ko ang labi ko. What took her so long? Ano daw ang kukunin niya sa taas? Narinig ko ang kaunting iritasyon sa kanyang tono, kaya medyo kinabahan ako. Ano may gagawin daw siya? Gusto ko nga na sumama sa kanya pero sinabi niyang gusto niyang mapag-isa. Kaya lumapit na ako sa'yo kasi wala akong kasama manood. Ayaw kong malaman niya na napaiyak ko ang girlfriend niya. Fling lang naman siya at kalaunan ay hihiwalayan din siya ni Alaric, kaya mabuti nang alam niya ang standing niya sa buhay ni Alaric. Ako ang gusto ng mama ni Alaric para sa anak niya, kaya medyo nakakainis na pinapunta siya dito ni Alaric. Lumapit ako sa kalderong nasa electric stove top at saka sinilip ang niluluto doon. Nakita kong pasta yon. I like pasta. Did he cook this because he knows I like it? Hindi ko napigilang umiti. Lumapit si Alaric sa kitchen sink at hinugasan ang kamay niya. Tapos na siya sa mga hinihiwa niya. Lumapit siya sa akin at saka binuksan ang kaldero. Agad kong naamoy ang niluluto niya. It smells good. I licked in my lips when felt his shoulder touch mine. Ganon kami kalapit sa isa't isa. Bago lang kayo ng girlfriend mo, mahina kong tanong. Yee. Maikli niyang sagot. He didn't elaborate more kaya baka hindi naman siya seryoso sa kanya. Mukha siyang bored din nang tanungin ko siya tungkol sa girlfriend niya. I smiled. Siguro hihiwalayan din niya yon kapag nagsawa na siya sa kanya. I just have to be close to him. Para kapag bored na siya sa girlfriend niya at naghiwalay sila, hindi na siya mahihirapan dahil close na kami. Nang maluto ang pagkain ay wala pa rin ang girlfriend niya. Masyado niya namang dinibdib ang payo ko. Pero mabuti na din dahil para lumayo na siya kapag natauhan siya. Alaric serves me din my food. Nagtaka ako dahil isang serving lang ang ginawa niya. Asan ang sayo? Naguguluhan kong tanong. He raised a brow. Mauna ka na. I'll eat with my girlfriend. Nanlumo ako nang makita ko siyang maglalakad papunta sa taas. Kinabahan din ako dahil baka umiiyak pa iyong iyaking girlfriend niya. Sasama ang tingin niya sa akin. He would think I'm a bad person because I made her flinky. Agad akong lumapit sa kanya at hinawakan ko siya sa braso. Pwedeng samahan mo akong kumain. Bumaling siya sa akin. Matalim ang titig niya agad. Pero gano'n naman siya palagi. Kahit noong sa event kung kailan ko siya nakilala ay palaging matalim ang titig niya. Hindi ako sanay na ako lang ang kumakain. O hintayin na lang natin ang girlfriend mo at tayong tatlo na lang, suhestyon ko. Kumunot ang noo niya bago bumaling sa hagdanan. Medyo nakaramdam ako ng inis dahil sa pag-inarte ng girlfriend niya. Pero ngumiti din ako nang bumaling ulit siya sa akin. Bumalik siya sa kitchen at nagsalin siya ng 2 pang servings. Nilapag niya yon sa dining table. Kumuha ako ng mga kakailanganin para makakain na kami. I'll just call my girlfriend, paalam ni Alaric. Ayaw kong puntahan niya ang girlfriend niya, kaya agad kong binitawan ang basong hawak ko. Nabasag yon ang tumama sa sahig. Hindi siya natuloy sa pagpunta. Dinaluhan niya ako at tinignan kong may sugat ako. I'm sorry. Dumula sa kamay ko, paumanhin ko sa kanya. Agad kong pinulot ang bubog kaya lang ay natusok ang daliri ko kaya nagdugo. Humiyaw ako ng mahina nang maramdaman ko ang hapdi noon. I heard Alaric sigh. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at dinala sa sink para hugasan. I'm sorry, paumahin ko ulit. Nakakunot ang noo niya at mukhang iritado na. Kasalanan ko. Binasag ko kasi ang baso. Hindi na siya nag-abalang tawagin ang girlfriend niya. Kumain kami ng sabay. He patiently answered me whenever asked him a question. Matapos ang maraming oras ay umalis, din ako sa penthouse niya. Nakatanggap ako ng text galing sa isa niyang pinsan at ini-invite nila ako sa isang coffee shop. Ayaw ko pa sanang umalis dahil nag-enjoy akong kausap si Alaric pero ayaw ko namang isipin niya na easy to get ako. Dumiretso ako sa address na sinabi ni Daphne. Pagdating ko ay agad nila akong binati. Nagbeso ako sa kanila. Daphne is with Cheska. Mga pinsan ni Alaric. How's your visit? Agad na tanong ni Cheska. She sounds excited. Umuso ako. May girlfriend pala siya, medyo malungkot kong sinabi.
Hindi sila na-shock sa sinabi ko. Alam nyo, ako ang nagulat. Daphne sighed. Don't worry. Hindi naman sila magtatagal. Maghihiwalay din sila. Tumango ako. Ganood din ang tingin ko. Magsasawa din si Alaric. Tumawa si Cheska nang may maalala. She leaned on the table and signaled me to come closer to her. You want to know a story? Nakangisi niyang tanong. Parang interesting ang sasabihin niya kaya tumango ako. Cheska loved. Sinabunutan namin ni Daphne ang babaeng yon. She cried and begged us to stop. Agad na tumawa si Daphne nang marinig niya ang sinabi ni Cheska. Natawa din ako. Really? Yee, kung hindi lang dumating ang bodyguard namin para sabihan kami na aalis na ay hindi pa namin siya titigilan. Si Daphne. Tinatakpan niya ang labi niya dahil natatawa siya. Inis din kami sa babaeng yon. She deserves what we did. Kaya huwag ka nang mag-alala sa girlfriend niya. Wala lang yon. She's not even a threat. Pagkalma sa akin ni Cheska. Umiling ako. Hindi naman ako threatened. Alam ko naman na ako ang gusto ng mama ni Alaric. Once na maboard si Alaric sa kanya, hihiwalayan din niya yon. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Feel ko din na gusto ako ni Alaric. He was so patient with me earlier. Sabay kaming kumain at ginamot niya ang maliit na sugat ko kahit na maliit lang naman toti. Ipinakita ko sa kanila ang daliri ko na may band-aid. Oh my God! Really, natutuwang sinabi ni Daphne. Matapos kong umiyak sa walang katuturan na bagay, kumalma din ako nang ipinaintindi sa akin ni Alaric na nagsisinungaling si Eliza. Na dapat kung may marinig akong mga ganong bagay, dapat ay sasabihin ko muna sa kanya bago ako magmukmuk. If she was lying, bakit niya sa akin sinabi yon? Umiirap kong sinabi. Alaric shook his head. Nasa kama siya at may tinitignan sa laptop. Nakaupo ako sa gilid niya, iniirapan siya pero hindi naman niya ako tinitignan. Don't know about her, bored niyang sinabi. Does she bother you? Tanong niya. Humalukip-kip ako. Malamang. Matapos kong makita na gusto siya ng mama mo, hindi ba ako mabubother? Alaric smirked. Serafina, you are carrying the child. Our child. And the next child in the future. Stop this nonsense. Mama can't dictate who I like. Umirap ako. Sinabi niya na playboy ka. Hindi ka nagsiseryoso ng mga babae. Tinatapon mo ng parang basura ang babae kapag tapos ka na sa kanila. He looked at me. There is an adulterated desire in his eye. He licked his lips, still keeping his eyes on me. Do I look like he will be done with you? Napaawang ang labi ko. What does that mean? Natotoo nga na tinatapon mo ang mga babae mo kapag tapos ka na sa kanila, irita kong sigaw. Agad siyang humalakhak. Damn, baby. Don't worry, I don't think it will be done to you in this lifetime. I want you still in the next life. Marami pa tayong gagawing anak. Agad ko siyang sinapak ng unan. Kinabukasan, tumawag ulit si mama. Sinagot ko siya ng panglimang tawag niya. Kahapon ay pinatay ko ang cellphone ko dahil plano ko na magbubonding kami ni Alaric, pero bigla na lang dumating si Eliza, kaya nasira ang plano ko. Mama! I heard her sigh heavily. Agad kong natunugan na umiiyak siya. When are you going home, anak? Nanginginig na boses niyang tanong. Hindi na siya galit kagaya kahapon. I bit na lower lip. Baka umuwi ako ngayon kung hindi na po kayo galit. Umuwi ka na. Mababaliw ako dito kakaisip kung ano na ang nangyayari sa'yo. Nang marinig kong umiiyak si mama ay nagilty ako. Kaya kahit ayaw ko pang umuwi, wala na akong magagawa. Nakabihis na ako at hinihintay ko na lang si Alaric na bumaba. Ayaw niya pa sanang umuwi ako. Ilang ulit niyang itinanong kung hindi na daw ba galit ang mama ko. Sinasagot ko siya pero ayaw niyang maniwala. You're just using your mother as your reason to go home. Iniwas niya ang tingin niya. Pero nagtatampo ka kaya ka uwi. Kakasabi ko lang sa kanya na pwede na akong umuwi dahil hindi na galit si mama pero ito siya at naging drama king. O please kung galit si mama, hindi ako uwi. Mas maganda na dito lang ako at bantayan kita, baka bumalik ang Eliza mo,
akusa ko sa kanya. Tumaas ang gilid ng labi niya. Then don't go home, Serafina. Bantayan mo ako. Baka bumalik dito ang Eliza ko, mapaglaro niyang sinabi. Nagpipigil ng tawa. Bumaling ako sa hagdan nang marinig kong bumababa siya. Nangunot ang noo ko nang makita kong ang bagal-bagal niyang bumaba. Kada isang hakbang pababa ay inaabot pa ng ilang segundo. Nakangisi siya habang nakatanaw sa akin. Inirapan ko siya. Kahit paglalakad niya ay pansin kong mabagal. Nang nasa lobby kami ay nagawa niya pang makipag-usap sa isang tao. Halata naman na nai-intimidate ang kausap niya pero hindi siya makaalis dahil hindi pinupitol ni Alaric ang usapan nila. Kaya inabot kami ng 2 oras bago marating ang bahay imbes na 30 minutes lang dapat. Hindi ko na pinapasok si Alaric sa loob kahit gusto niya. Pumayag lang siyang umalis nang sinabi kong tatawagan ko siya sa gabi. Busangot ang mukha niya. Mariin ang tingin sa akin. Fine. I'll wait for your call. Nang pumasok ako sa loob, nakita ko si Mama at ng mga kapatid ko. Lahat ay tahimik. Pero hindi rin sila mukhang galit. Mama, awkward kong tawag. Nang tumingin sa akin si Mama ay namumugto ang mata niya. Halatang matagal siyang umiyak. Tumungo ako. I'm sorry, mahina kong bulong. Nag-init ang gilid ng mata ko. It's my first time seeing her this disoriented. Akala ko ay hindi ako papansinin ni Mama, pero matapos ang ilang segundo ay lumapit siya sa akin at sa kanya ako niyakap. Did he treat you well? Tanong niya, nag-aalala ang boses. Tumango ako. Niyakap ko din siya pabalik. Yes, Mama. Alaric is kind to me. Wala na siyang sinabi. Matapos noon ay sinabihan niya akong magpahinga na. Buong akala ko ganun na yon pero nang gumabi, pumasok sa kwarto ko si Mama. Hawak niya ang cellphone niya at ka-video call niya si Papa. Wala akong nagawa nang iharap niya sa akin ang cellphone. Bumungad sa akin ang seryosong mukha ni Papa. Totoo ba itong sinabi ng Mama mo? Papa's voice was laced with disappointment. Hindi ako nakapagsalita. Papa sighed defeatedly. Alam mo ba kung paano nila tayo itinrato, Serafina? Umiling ako. Hindi makatingin kay Papa. Your lolo did something bad to them. We lost resources and ended up in bankruptcy. Sinapo ni Papa ang mukha niya. While your lolo tried to fight them, napabayaan niya ang pamilya niya, kami. Naghanap kami ni Lucas ng trabaho para may makain. Pero walang tumatanggap na kahit sino sa amin. Takot lang nila sa mga fairer. Some groceries and stores even ban us from purchasing food from them. Natulala ako. Kung ganon, totoo pala talaga ang sinabi ni Alaric na kami ang may kasalanan. Months pass, nagkasakit ang lola mo. Hindi namin madala sa hospital dahil walang pera. Nanubig ang mata ni Papa nang may maalala. Si Mama ay napaluha na sa tabi ko. Pero nakikinig pa rin siya. Humingi ako ng tulong sa Tito Alfred mo, tukoy niya sa Papa ni Magnus. Siya lang ang nagmagandang loob na tumulong. Pero baliwala din dahil ang isusugod namin si Mama sa hospital, tumanggi ang hospital at ni-refer sa ibang hospital. Ganon din ang ginawa ng ibang hospital. Dahilan ay mahirap ang case ng Mama pero ang totoo ay ayaw lang nilang gamutin si Mama dahil ipinautos ng mga fairer. Huminto si Papa sa pagkukwento. Akala ko doon na matatapos. Pero ilang minuto ang lumipas nang magsalita ulit siya. We were hopeless. Wala kaming magawa ni Lucas. It's heartbreaking seeing your mother bedridden and you can't even send her to a hospital. Hanggang sa iyon na ang ikinamatay ni Mama. Nanginig ang boses ni Pala. Kaya hindi ko matanggap na ngayon ay nasasali kayo sa gulo. It could be one of their plans to ruin us, anak. Please listen to your Mama. Hindi ako agad-agad na makakauwi dahil makakasuhan ako pag mamakaawa ni Papa. Leave that man alone.